Kapag ang katarungan ay tila namamatay sa mga kamay ng mga nasa kapangyarihan, isang batang babaeng sundalo ang kailangang mamili sa pagitan ng pagsunod sa banta o mag-isang paglaban sa isang madilim na network na dumukot sa kanyang kapatid. Bawat hakbang niya ay isang pustahan ng buhay. Bawat ebidensyang natutuklasan niya ay lalo lamang siyang hinihila sa mas malalim na sabwatan. Hanggang sa mabunyag ang isang nakakakilabot na lihim. Ang utak ng krimen na dumukot at nagpataw ng kasinungalingan sa kanyang kapatid ay mayroon palang ugnayan ng dugo sa biktima. Kaya ba niyang ibunyag ang kahihiyang matagal nang itinatago para sa isang mapait na katotohanan? Sa isang panahon ng mataas na dedikasyon ni Technical Sergeant Diana Reyes, bilang isang batang babaeng sundalo, ang kanyang maayos na buhay ay biglang nayanig. Nagsimula ang lahat sa pagkawala ng kanyang nakababatang kapatid na si Nico, isang mag-aaral ng abogasya na kilala sa kanyang pagiging idealista at aktibo sa iba't ibang kilusang panlipunan. Misteryoso siyang naglaho ilang sandali matapos dumalo sa isang malawakang kilos protesta. Ang layunin ng protesta ay tutulan ang iligal na pagmimina na malinaw na sumisira sa kalikasan at nagpapahirap sa mga maliliit na komunidad, lalo na sa mga katutubong dumagat na naninirahan sa paanan ng Sierra Madre. Ilang araw matapos ang pagkawala ni Nico, isang opisyal na pahayag ang inilabas ng Philippine National Police, VE, na nag-aanunsyo ng kanyang pagkakaaresto. Ayon sa pahayag, si Nico ay inakusahan bilang pangunahing provokador sa kilos protesta na nauwi sa gulo at, higit pa rito, iniugnay siya sa isang malaking sindikato ng droga. Ang impormasyong ito ay mabilis na kumalat sa publiko at ang karamihan na umaasa lamang sa mga balita sa media ay madaling naniwala sa naturang naratibo. Naging abala ang media sa pagbabalita, pinapalakas ang negatibong imahe na ikinabit kay Nico. Estudyante ng DFV, utak ng magulong protesta, iyon ang halos laman ng mga headline sa mga pahayagan. Samantala, sa telebisyon, tinalakay ng mga komentarista ang panganib ng provokasyon na pinangungunahan ng mga iresponsableng individual. Ngunit sa gitna ng alon ng opinyon ng publiko na tila buo na, may isang boses na tumangging maniwala, si Technical Sergeant Diana Reyes. Mas kilala niya ang kanyang kapatid kaysa kaninuman. Ang maraming taon ng pagsasama, ang pagkakita kung paano lumaki si Nico na may matibay na idealismo, at ang pagsaksi kung paano niya laging itinataguyod ang katotohanan, ay nagbigay katiyakan kay Diana na ang lahat ng akusasyon ay isang malaking kasinungalingan. Imposible, bulong niya sa sarili habang nakatitig sa screen ng telebisyon kung saan ipinapakita ang mugshot ng kanyang kapatid. Hindi kailanman masasangkot si Nico sa ganito kababang bagay. Ang hindi paniniwala ni Diana ay hindi lamang isang kutob ng isang nakatatandang kapatid, kundi batay sa malalim na pag-unawa sa karakter ni Nico. Naalala niya ang kanilang hindi mabilang na mga pag-uusap tungkol sa katarungan, sa mga karapatan ng mga maliliit na tao, at sa kahalagahan ng paglaban sa korupsyon. Ate, kailangan nating maging boses para sa mga walang boses, minsang sinabi ni Nico sa kanya na puno ng sigasig. Para sa isang mas magandang kinabukasan, hindi tayo pwedeng manahimik. Ang mga salitang iyon ay malinaw pa ring umaalinggaw sa tainga ni Diana. Paano kaya ang isang binatang may ganoon kataas na idealismo, na laging hayagang lumalaban sa krimen ng droga at lahat ng uri ng paniniil, ay biglang aakusahan bilang bahagi ng maruming network na iyon? Para kay Diana, gumuho kaagad ang lohika. Hindi ito basta-bastang pagkakamali ng pagkakakilanlan o isang simpleng hindi pagkakaunawaan. Ito ay isang sinadyang paninirang puri. Isang sistematikong pagtatangka na pabagsakin at patahimikin si Nico. Ang paniniwalang ito ay lalong lumakas sa kanyang isipan na nag-udyok ng mas malaking determinasyon na ilantad ang katotohanan sa likod ng lahat ng pekeng akusasyon. Alam niyang may kabulukang nangyayari at hindi niya ito hahayaang magpatuloy. Dahil sa matibay na paniniwala na biktima ng malupit na paninirang puri ang kanyang kapatid, nagpasya si Technical Sergeant Diana Reyes na humingi ng direktang paglilinaw mula sa kapulisan. Pumasok siya sa presinto ng pulisya, isang institusyon na dapat sana ay tagapagtanggol ng mamamayan na may pag-asang makakakuha ng tapat at malinaw na sagot tungkol sa kinaroroonan at legal na estado ni Nico. Pagdating doon, agad siyang humiling na makausap ang opisyal na maihawak ng kaso ni Nico. Gusto kong malaman ng eksakto kung bakit inaresto ang kapatid ko at kung ano ang batayan ng mga akusasyong ito, sabi ni Diana ng may diin, ngunit pinanatili pa rin ang paggalang.
Gayunpaman, sa halip na makakuha ng kasiyasyang paliwanag, si Diana ay sinalubong ng malamig na pakikitungo at pananakot. Isang opisyal ng pulisya na may mataas na ranggo, na sa tingin ni Diana ay siyang taong hinahanap niya, ang tumingin sa kanya ng may paghamak. Ano ang pakialam mo sa mga usapin ng pulisya, Sergeant? Tanong nito na may sarkastikong tono, na tila kinu-question ang kakayahan ni Diana bilang isang sundalo. Sinubukan ni Diana na ipaliwanag ang kanyang relasyon kay Nico. Ako ang ate niya at may karapatan akong malaman ang katotohanan. Mayabang na pinabulaanan ng opisyal ang bawat argumento ni Diana. Ang kapatid mo ay isang provokador, bahagi ng isang mapanganib na sindikato. Mayroon kaming matibay na ebidensya. Mas mabuti pang huwag ka nang makialam, sabi nito habang binabalasa ang mga papeles sa kanyang mesa nang hindi tumitingin kay Diana. Pagkatapos, sa isang nagbabantang tono, idinagdag niya, hindi ito usapin ng militar. Kung patuloy kang susubok na pumasok sa aming teritoryo, hindi kami mag-aatubiling gumawa ng aksyon. Ito ay isang babala. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Diana. Tinatakot niyo ba ako? Tanong ni Diana, ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa pinipigilang galit. Umisi lamang ang opisyal. Isipin mo na lang na ito ay payo para sa iyong sariling kapakanan. Ang pananakot ay parang isang makapal na pader na sadyang itinayo upang hadlangan si Diana. Nakaramdam siya ng matinding kawalang katarungan. Paanong ang isang institusyon na tagapagpatupad ng batas ay maaaring magpakita ng ganitong pag-ugali sa isang mamamayan na naghahanap lamang ng katotohanan? Isa akong sundalo, Ginoo, diin ni Diana, naglilingkod ako sa bansa at sa katotohanan. Ngunit tila hindi man lang natinag ang opisyal sa kanyang mga salita. Sundalo ka man o hindi, wala kang karapatang makialam sa aming investigasyon, tugon nito, at malamig na tinapos ang usapan, na para bang si Diana ay isang maliit na abala lamang na walang halaga. Umalis si Diana sa presinto na nag-aalab ang puso. Ang mukha ng mayabang na opisyal, ang tono ng kanyang pagbabanta, at ang kawalan ng pakialam sa katotohanan ay nagsindi ng kanyang determinasyon. Sinusubukan nilang patahimikin ako, isip ni Diana. Ayaw nilang malaman ko kung ano talaga ang nangyari kay Nico. Sa halip na patayin ang kanyang intensyon, ang pananakot ay lalong nagsindi ng apoy ng paglaban sa kanyang kalooban. Bilang isang sundalo, nanumpa siyang ipagtanggol ang katotohanan at katarungan. Ang pagkabigo na makakuha ng linaw mula sa kapulisan at ang pananakot na kanyang natanggap ay lalong nagpaalab sa determinasyon ni Sergeant Diana Reyes. Lubos niyang naunawaan na ang paghahanap ng katotohanan sa pamamagitan ng formal na paraan ay magiging walang saysay at maaari pang magdulot ng panganib sa kanya. Kung ayaw nilang magsalita ng tapat, ako mismo ang hahanap ng katotohanan, bulong ni Diana. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng bakal na determinasyon. Bilang isang sundalo, sanay siyang mag-isip ng estratehiko at kumilos ng mabilis sa ilalim ng presyon. Alam niyang mayroon siyang mga kagamitan na wala sa ordinaryong tao, mga koneksyon sa militar at limitadong access sa intelligence information. Agad na tinawagan ni Diana ang ilan sa kanyang mga kasamahan sa unit na lubos niyang pinagkakatiwalaan. Pinili niya ang mga taong kilala sa pagiging tapat, matalino, at may lakas ng loob na kumilos sa labas ng pamamaraan kung ito ay para sa katotohanan. Isa sa kanila si Captain Ramon Mont Castillo, isang intelligence officer na naging mentor niya. Captain, kailangan ko ng tulong, sabi ni Diana sa isang secure na linya ng telepono. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng pagkaapurahan. Anong problema, Diana? Mukhang seryoso ka, sagot ni Mon, nararamdaman ang tensyon sa boses ni Diana. Maikling ikinuwento ni Diana ang kronolohiya ng pagkawala ni Nico, ang mga peking akusasyon laban sa kanya, at ang kanyang karanasan ng pananakot sa presinto. Sinusubukan nilang patahimikin ako, Captain. Sigurado akong may kabulukan sa likod ng lahat ng ito, sabi ni Diana. Sandaling natahimik si Mon. So, gusto mong gamitin ang hindi opisyal na paraan, tanong niya, tinitiyak. Bumuntong hininga si Diana. Wala na akong ibang pagpipilian. Inosente ang kapatid ko at hindi ako pwedeng manahimik. Simon, na lubos na nakakakilala sa integridad ni Diana, ay tumango sa kabilang linya. Sige, ano ang kailangan mo? Ipinaliwanag ni Diana, kailangan ko ng access sa ilang internal data ng pulisya,
impormasyon tungkol sa mga katulad na kaso ng demonstrasyon, at marahil pati na rin ang listahan ng intelligence ng mga taong sangkot sa iligal na pagmimina sa lugar na iyon. Humingi rin siya ng tulong upang matunton ang huling signal ang telepono ni Nico at subaybayan ang galaw ng mga kahina-hinalang tao sa paligid ng lokasyon ng demonstrasyon. Mapanganib ito, Diana, babala ni Mon. Alam mo ba ang mga kahihinatnan? Kung mahuli kang lumalabag sa pamamaraan. Matatag na sumagot si Diana, alam ko, Captain. Pero ito ay para sa kapatid ko, para sa katotohanan. Handa akong harapin ang panganib. Pumayag din si Mon. Sige, titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Tatawagan ko ang ilang tao. Ihanda mo rin ang sarili mo. Dadalhin ka ng investigasyong ito sa isang madilim na lugar. Bukod kay Mon, tinawagan din ni Diana si Master Sergeant Ben Aguilar, isang AK expert sa Military Intelligence Unit na may pambihirang kakayahan sa pag-hack ng mga system at pag-trace ng mga digital footprint. Ben, matutulungan mo ba akong i-trace ang ilang napakasensitibong bagay? Tanong ni Diana. Nagpahayag ng kahandaan si Ben. Ipadala mo ang mga detalye, Sergeant. Kikilos ako. Sa paggalaw ng kanyang network at dahan-dahang pagkalap ng intelligence information, itinuon ni Technical Sergeant Diana Reyes ang kanyang investigasyon sa lugar sa paligid ng lokasyon ng demonstrasyon kung saan huling nakita si Nico. Alam niyang kahit ang pinakamaliit na detalye ay maaaring maging susi. Sa kanyang paghahanap, nakilala niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nag-aalaga ng mga nakaparadang sasakyan sa isang kanto malapit sa lugar ng demonstrasyon. Tila nag-aalangan ang lalaki sa simula. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng takot ngunit may pagnanais ding magsalita. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Diana, hindi ipinakita ang kanyang pagiging militar at sinubukang makuha ang kanyang tiwala. Manong, naghahanap po ako ng impormasyon tungkol sa gulo noong nakaraang araw. Baka po may nakita kayong kakaiba, tanong ni Diana nang may malumanay na boses. Lumingalinga ang lalaki, tinitiyak na walang nakatingin, at bumulong, ayaw ko sanang makialam, ma'am, pero tandang-tanda ko ang nangyari. Tumango si Diana, tinitiyak sa kanya, gusto ko lang pong malaman ang katotohanan, para sa isang taong inosente. Matapos ang ilang pag-udyok at garantiya ng kaligtasan, sa wakas ay nagkwento ang lalaki. Noong araw na iyon, tapos na ang rally, ma'am, simula niya sa kanyang kwento, ang boses niya ay bahagyang nanginginig. Abala ako sa pag-aayos ng mga motor, pero biglang may humintong itim na sasakyan malapit sa bangketa. Anong itsura ng sasakyan, Manong? Tanong ni Diana, pigil ang hininga. Ordinaryong sasakyan lang pero sobrang itim. Madilim na madilim ang salamin, sagot ng lalaki, sinusubukang alalahanin ang mga detalye. Tapos may lumabas na ilang lalaki. Nakasibilyan sila, ma'am, pero ang kilos nila ay parang mga sanay, parang mga otoridad. Huminto siya sandali at lumunok. Bigla na lang nilang pinilit ang isang binata. Nagpumiglas ang binata, sumisigaw, pero mas marami sila at may mga baril sila. Ang salitang may baril ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Diana. Yung binata, ganito ba ang itsura niya? Ipinakita ni Diana ang larawan ni Nico na nakatago sa kanyang telepono. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ma'am, siya nga. Naalala ko ang mukha niya. Siya ang pinilit na isakay sa sasakyan. Itinuro niya ang larawan ni Nico gamit ang nanginginig na daliri. Sumigaw pa siya, wala akong kasalanan. Pakawalan ninyo ako. Yumuko ang lalaki, tila nanginginig pa rin sa alaala. Ang impormasyong ito mula sa lalaki ang naging pinakakongkretong lead na nakuha ni Diana. Ang kanyang testimonya ay napakahalaga, kinukumpirma na si Nico ay hindi legal na inaresto ng pulisya, kundi dinukot ng isang misteryosong grupo na kumikilos sa labas ng pamamaraan. Maraming salamat po, Manong, taos-pusong sabi ni Diana. Napakalaking tulong po ng impormasyon ninyo. Tumango lamang ang lalaki, may pag-aalala pa rin sa mukha. Alam ni Diana na kailangan niyang protektahan ang saksing ito. Gamit ang bagong impormasyong ito, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng puzzle, at alam ni Diana na papalapit na siya sa katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanyang kapatid. Dadalhin siya ng investigasyong ito sa isang mas malalim at mas mapanganib na antas.
Dala ang mahalagang impormasyon mula sa parking attendant na nagpatunay sa kanyang mga hinala. Bumalik si Technical Sergeant Diana Reyes sa kampo. Ang kanyang puso ay puno ng pinaghalong galit at pag-asa. Ang impormasyon tungkol sa itim na sasakyan, mga armadong lalaki, at ang paraan ng pagdukot kay Nico ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala na ang kanyang kapatid ay hindi legal na inaresto. Ito ay isang madilim na operasyon, isang kidnapping na nagpapanggap na pagpapatupad ng batas. Wala man lang silang pakialam na magpanggap, galit na sabi ni Diana sa kanyang isip. Agad na tinawagan ni Diana si Master Sergeant Benji Aguilar, ang AK expert na hiningan niya ng tulong. Benji, kailangan kong gawin mo ang pinakadetalyadong pagsusuri na kaya mo, utos ni Diana sa isang secure na linya. Kailangan kong pasukin mo ang sistema ng AI, ang database ng mga detenido, anuman na nag-iimbak ng opisyal na talaan ng mga pag-aresto. Hanapin mo ang pangalan ni Nico, hanapin mo ang talaan ng mga pag-aresto na may kaugnayan sa demonstrasyong iyon. Gusto kong malaman kung may opisyal na file sa pangalan niya. Si Benji, sa isang kalmado ngunit seryosong boses, ay sumagot, "Sige, Sergeant." Kakailanganin ito ng oras at matinding pag-iingat. Maraming layer ang sistema nila at tiyak na may mga digital trail na kailangan kong iwasan. Lumipas ang ilang oras na balisa si Diana, paminsan-minsan ay sumusulyap sa orasan sa dingding. Alam niyang kung tama ang kanyang hinala, ang resulta ng paghahanap ni Benji ay magiging hindi matututulang ebidensya na ang mga dumukot kay Nico ay kumikilos sa labas ng batas. Sa wakas, tumunog ang telepono ni Diana. Tawag iyon mula kay Benji. "Kamusta, Benji?" tanong ni Diana, tigil ang hininga. "Sergeant," ang boses ni Benji ay puno ng pagtataka. "Napasok ko na ang lahat ng layer ng sistema. Hinanap ko gamit ang iba't ibang parameter, gamit ang buong pangalan ni Nico, petsa ng kapanganakan, pati na ang data ng demonstrasyon." Humimok si Diana at sandaling natahimik si Benji. "Wala, Sergeant. Walang ni isang opisyal na file ng pagkakakulong ni Nico sa anumang sistema ng kapulisan. Hindi siya nakarehistro. Wala talaga." Sumikip ang dibdib ni Diana. Ito ang kumpirmasyong kailangan niya, ngunit isa ring malakas na dago. "Wala talaga?" "Imposible," bulong ni Diana, sinusubukang iproseso ang impormasyon. "Iyon ang nahanap ko, Sergeant," diin ni Benji. Para bang hindi siya kailanman inaresto ng opisyal na pulis. Walang ulat ng pag-aresto, walang record ng interogasyon, walang rehistro ng bilanggo. Blanco. Ibig sabihin. Tumingin si Diana sa kawalan. "Ibig sabihin, Sergeant," pagpapatuloy ni Benji, si Nico ay iligal na dinakip ng mga taong kumikilos sa labas ng legal na proseso. Hindi ito pagkakakulong, ito ay kidnapping. Umalingaw-ngaw ang mga salita ni Benji sa isip ni Diana. Sumiklab ang kanyang galit. Kaya, lahat ng akusasyon, lahat ng balita sa media. Diversion lang pala. Kinuyom ni Diana ang kanyang kamao. "Naiintindihan ko, Benji. Salamat. Malaking tulong ito." Dala ang impormasyon mula sa parking attendant at ang paunang data na nakalap ni Benji. Paulit-ulit na pinakinggan ni Diana ang recording ng huling tawag ni Nico, sinusubukang makarinig ng anumang tunog o background noise na maaaring nakaligtaan. Hanggang sa isang mahinang tunog sa dulo ng recording, na tila dala ng hangin, ang nakakuha ng kanyang pansin. "Anong tunog iyon?" bulong ni Diana, paulit-ulit na pinapatugtog ang bahaging iyon. Ang tunog ay parang isang mabigat na metal na kumakalampag, na sinusundan ng isang alingaungaw. Katulad ng tunog sa loob ng isang malaking, abandonadong gusali. Agad na tinawagan ni Diana si Captain Castillo. "Captain, hinala ko'y ikinulong si Nico sa isang liblib na lugar." "Marahil isang lumang gusali," ulat ni Diana. "May narinig akong kakaibang tunog sa huling recording ng tawag niya, parang kalampag ng lumang gate at alingaungaw." Mabilis na tumugon si Mon. "Sige, Diana, susubukan kong hanapin ang listahan ng mga abandonadong ari-arian o lumang bodega sa paligid ng lugar ng demonstrasyon." Sinaliksik ni Mon at ng kanyang maliit na team ang data ng mga abandonadong ari-arian, sinuri ang mga ulat ng seguridad sa mga hindi aktibong industrial zone, at nag-interview pa ng ilang impormante sa underworld na maaaring may alam sa mga lihim na lokasyon.
May nakita kaming ilang lokasyon na tumutugma sa description mo, Diana, ulat ni Mon ilang oras ang lumipas. Karamihan ay mga lumang bodega, dating pabrika na hindi na gumagana. Isa sa mga ito ay nasa labas ng lungsod, medyo liblib, malapit sa isang lumang riles ng tren. Nang marinig iyon, lalong lumakas ang kutob ni Diana. Liblib na lugar, lumang bodega, kahina-hinalang aktibidad, lahat ay tugma sa senaryo ng kidnapping na kanyang naiisip. Ako mismo ang titingin sa lugar na iyon, sabi ni Diana, matatag ang boses. Teka, Diana, babala ni Mon, huwag kang padalos-dalos. Maaaring mapanganib yan. Hindi natin alam kung sino ang nandoon. Ngumisi si Diana. Hindi ako kailanman padalos-dalos, Captain. Magsasagawa lang ako ng paunang pagmamanman. Isa akong sundalo. Alam ko kung paano gumalaw ng tahimik. Bumuntong hininga si Mon. Sige, pero siguraduhin mong mayroon kang backup plan at mag-ingat ka. Huwag mong kalimutang i-update ako kung may development. Kinagabihan, sa ilalim ng dilim, dahan-dahang nagtungo si Technical Sergeant Diana Reyes sa pinaghihinalaang lokasyon. Malayo sa ingay ng lungsod, sa gitna ng isang malawak na bakanting lot, nakatayo ang isang malaking lumang bodega, mukhang sira-sira at inabandona. Nakita ni Diana ang isang mahinang ilaw na nagmumula sa mga siwang ng mga bintanang mahigpit na nakasara, at narinig ang mga mahinang boses na paminsan-minsan ay lumalabas. Ito na nga, bulong ni Diana. Ang kanyang paniniwala ay naging katiyakan na ngayon. Ang lugar na ginagamit bilang madilim na headquarters ng mga tiwaling pulis ay natagpuan na niya. Ang susunod na hakbang ay ang pumasok at maghanap ng mas konkretong ebidensya, lalo na ang kinaroroonan ni Nico. Matapos matagpuan ang kahina-hinalang lumang bodega, hindi na nag-aksaya ng panahon si Technical Sergeant Diana Reyes. Gamit ang kanyang husay sa militar sa infiltrasyon at pagmamanman, pumasok si Diana sa sira-sirang gusali sa ilalim ng kadiliman ng gabi. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ang kanyang mga mata ay alerto sa bawat sulok, naghahanap ng mga senyales ng buhay o anumang lead sa kinaroroonan ni Nico. Ang hangin sa loob ng bodega ay mabigat, amoy alikabok at kalawang. Ngunit, naramdaman ni Diana ang isang malamig na aura na higit pa sa kahalumigmigan, isang aura ng kasamaan. Maingat siyang gumalaw, iniiwasan ang mga durog na bato at mga lumang kagamitan na nakakalat. Matapos ang ilang sandali ng paghahanap, dinala siya ng kanyang intuition sa isang maliit na silid sa likurang bahagi ng bodega na mukhang dating opisina o guardhouse. Ang pinto ng silid ay hindi nakalock, ngunit bahagyang nakabukas, naglalabas ng mahinang ilaw mula sa loob. Sumilit si Diana sa siwang at kumabog ng malakas ang kanyang puso. Sa loob, isang maliit na monitor ang nakabukas, nagpapakita ng isang video recording. Sisi, bulong niya, napagtantong nakahanap siya ng isang napakahalagang bagay. Maingat na pumasok si Diana, tinitiyak na walang bantay sa paligid. Lumapit siya sa monitor at ang nakita niya sa screen ay nagpakulo ng kanyang dugo. Ito ay isang recording mula sa isang nakatagong kiki sa ibang sulok ng bodega. Ipinapakita sa recording si Nico, ang kanyang kapatid, na dapat ay nasa kustodya ng batas, ngunit ngayon ay nakagapos at brutal na tinutorture. Nico, bulong ni Diana, pinipigilan ang emosyon na halos sumabog. Sa screen, mukhang mahina si Nico, ngunit sinusubukan pa rin niyang lumaban sa ilang lalaking nakasibilyan. Eksakto sa description ng parking attendant, salit-salitan siyang inaatake. Umamin ka na, sigaw ng isang lalaki sa recording, malinaw ang boses kahit medyo distorted. Nasaan ang video? Ibigay mo. Napailing lang si Nico. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo, sagot ni Nico, garalgal ang boses. Ngunit ang pinaka-nagpagulat at nagpagalit kay Diana ay ang paglitaw ng isang lalaking nakauniporme ng pulis na kanyang nakilala. Ang lalaki, na may kumpletong uniporme at sapa na malinaw na nakikita sa kanyang dibdib, ay nakatayo sa harap ni Nico nang walang ekspresyon. Pinaningkita ni Diana ang kanyang mga mata, sinusubukang tiyakin ang pagkakakilanlan nito. Imposible, bulong niya. Ngunit wala nang duda. Nakilala niya ang mukha, ang tsapa, at ang tindig nito. Iyon si Police Staff Sergeant Armand Cruz, isang opisyal ng pulis na kilala sa ilang intelligence circle dahil sa kanyang reputasyon na marahas at madalas nasangkot sa mga espesyal na operasyon.
Ang recording ay naging hindi matututulang ebidensya na si Nico ay hindi lamang dinukot, kundi tinorture din ng isang tiwaling alagad ng batas. Mabilis na naghanap si Diana ng paraan para kopyahin ang recording. Nakahanap siya ng isang blankong flash drive sa kanyang bag at agad itong isinaksak sa port ng TX device. Ang kanyang tingin ngayon ay puno ng determinasyon na gumanti at magpatupad ng katarungan. Ang ebidensyang ito ang kanyang bagong sandata, at alam na alam niya kung sino ang susunod na target. Agad na bumuo ng plano si Diana. Ang kanyang target ay malinaw, si Staff Sergeant Arman Cruz. Kailangan siyang harangin, tanungin, at piliting ibunyag ang buong network sa likod ng pagdukot kay Nico. Muling tinawagan ni Diana si Captain Castillo. Captain, mayroon akong matibay na ebidensya. Video ng pagpapahirap kay Nico ni Arman. Ulat ni Diana, mabigat ang boses sa pinipigilang emosyon. Natahimik si Mon sa kabilang linya. Malaking bagay iyan, Diana. Pwede nitong sirain ang reputasyon nila. Bumuntong hininga si Diana. Kailangan ko ng impormasyon sa galaw ni Arman. Ang kanyang routine, mga rutang madalas niyang daanan, lahat. Napagtanto ni Mon na hindi urong si Diana. Sige, magpapadala ako ng ilang ahente para subaybayan ang galaw ni Arman. Pero Diana, ano ang plano mo? Hindi ka pwedeng padalos-dalos, babala ni Mon. Haharangin ko siya at direktang tatanungin, sagot ni Diana nang walang pag-aalinlangan. Masyadong mapanganib iyan, Diana. Paano kung may backup siya? Paano kung armado siya? Tanong ni Mon, malinaw ang pag-aalala sa kanyang boses. Kalmadong sumagot si Diana. Isa akong sundalo, Captain. Alam ko kung paano harapin ang ganitong sitwasyon. Paparalisahin ko siya at pipiliting magsalita. Hindi ko siya papatayin, gagawin ko lang siyang sumuko. Sa wakas ay bumuntong hininga ng malalim si Mon. Sige, pero mag-ingat ka. Ipapadala ko ang impormasyon sa lalong madaling panahon. Dumating ang impormasyon mula kay Mon. May regular na ruta si Arman pauwi. Madalas siyang dumadaan sa isang lumang kalsada malapit sa hindi na aktibong industrial area bandang 10:00 ng gabi. Karaniwan siyang mag-isa, ulat ni Mon. Mukhang gusto niyang mapag-isa pagkatapos ng trabaho. Tumango si Diana. Ito ang gintong pagkakataon. Salamat, Captain. Ito ang impormasyong kailangan ko. Dumating ang itinakdang gabi, maingat na binuo ni Diana ang kanyang estratehiya. Magtatago siya at hihintayin si Arman na dumaan. Kapag dumating ang oras, mabilis siyang kikilos, hindi bibigyan si Arman ng pagkakataong lumaban o tumawag ng tulong. Dala niya ang kanyang baril, ngunit determinado siyang hindi ito papuputukin maliban kung kinakailangan. Ang kanyang layunin ay impormasyon, hindi ang hindi kinakailangang pagdanak ng dugo. Pumwesto si Diana, nakikipagsanib sa kadiliman, naghihintay sa kanyang target. Ipinakita ng orasan ang halos 10:00 ng isang pribadong itim na sasakyan ang dumaan, bumagal, at huminto malapit sa posisyon ni Diana. Si Arman iyon. Bumaba siya mula sa kanyang sasakyan. Nang lumayo si Arman sa kanyang sasakyan, tumatawid sa isang maliit na daan patungo sa isang abandonadong bahay sa malapit, kumilos si Diana. Lumitaw siya mula sa likod ng kadiliman na parang anino. Staff Sergeant Arman Cruz, tawag ni Diana na may matatag na boses, binasag ang katahimikan ng gabi. Nagulat si Arman, mabilis na lumingon. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang babaeng nakauniporme ng militar na nakatayo sa kanyang harapan. Sino ka? Anong kailangan mo? Sigaw niya, ang kamay ay mabilis na gumalaw patungo sa kanyang baywang, kung saan nakalagay ang kanyang baril. Alam mo kung sino ako, malamig na sagot ni Diana. Ako ang ate ng binatang dinukot at pinahirapan mo, si Nico. Biglang namutla ang mukha ni Arman. Nakilala niya ang pangalan at napagtantong pumasok siya sa isang bitag. Walang pag-aalinlangan, agad siyang sumugod. Ngunit si Diana ay isang sundalo. Sanay siyang harapin ang mga biglaang pag-atake. Sa mabilis na kilos at perpektong reflexes, sinalag ni Diana ang atake ni Arman. Hinawi niya ang kamay nito at pinilipit ang pulso ni Arman. Pagkatapos, gamit ang mga military teknike na kanyang pinag-aralan, sa loob lamang ng 1 segundo, bumagsak si Arman sa lupa,
walang kalaban-laban. Umuungol siya sa sakit habang mabilis siyang pinaparalisa ni Diana. Walang pag-aaksaya ng oras, kinalagkad ni Diana si Arman na wala ng kalaban-laban, papasok sa abandonadong bahay na malapit doon. Amoy alikabok at halumigmig ang pumuno sa silid. Itinulak ni Diana si Arman at mahigpit na iginapos ang kanyang katawan. Itinutok ni Diana ang kanyang baril sa ulo ng lalaki. Ang baril ay malamig at walang kompromiso. Ngayon, magsalita ka, Arman, utos ni Diana. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng banta. Nasaan ang kapatid ko? Sino ang nag-utos sa iyo? Ano ang motibo sa likod ng lahat ng ito? Si Arman, na nasa alanganing sitwasyon at may malamig na baril na nakatutok sa kanyang sentido, ay sumuko na. Pinagharian siya ng takot. Teka! Huwag kang bumaril, sigaw niya, nanginginig ang boses. Magsasalita ako. Sasabihin ko lahat. Hindi na tinag si Diana. Simulan mo na, matatag niyang sabi. Sino ang nagbigay sa iyo ng utos? Kami. Sumusunod lang kami sa utos, Sergeant, utal ni Arman. Utos mula sa aming superior, si Police Major Dante Borgia. Ang pangalang iyon ay parang bombang sumabog sa isip ni Diana. Si Major Borgia ay isang kilalang tao na may malakas na impluwensya at koneksyon sa lokal na pamahalaan at mas nakakagulat pa sa mga negosyante ng iligal na pagmimina. Si Borgia. Anong kinalaman niya, giit ni Diana? Sinimulan ni Arman ang isang nakakagulat na pag-amin. Siya ang nag-utos ng pagdukot, Sergeant. Siya ang nagsabi sa aming patahimikin si Nico. May koneksyon siya kahit saan. Sangkot siya sa maraming maruming gawain. Yung iligal na minahan. Negosyo rin niya iyon, o kung hindi man, pinoprotektahan niya. Kinumpirma ng pag-amin ni Arman ang pinakamasamang hinala ni Diana. Na ang kanyang kapatid na si Nico, sa paano man, ay naging banta sa network na iyon. Hawak na ngayon ni Technical Sergeant Diana Reyes ang isang pangalan at matibay na ebidensya na nag-ugnay sa krimen na ito sa isang opisyal ng pulisya na may malawak na koneksyon. Kaya pala ang lahat ng ito ay nauwi kay Borgia, bulong ni Diana, nakatitig kay Arman na nakagapos pa rin sa kanyang harapan. Pero bakit si Nico? Ano ang dahilan kung bakit naging pangunahing target nila ang kapatid ko? Si Arman, na sobrang takot at desperado na, ay nagsimulang ibunyag ang tunay na motibo na may nakakagulat na detalye. Si Nico. Mayroon siyang isang bagay na napakapanganib para kay Borgia at sa kanyang mga tauhan, Sergeant, sabi niya ng pautal-utal. Hinimok siya ni Diana, ano iyon? Magsalita ka ng malinaw. Si Nico. Aksidenteng na-record ni Nico ang isang lihim na pagpupulong, pagpapatuloy ni Arman, lumulunok. Isang pagpupulong sa pagitan ni Borgia, ilang lokal na opisyal, at mga negosyante ng minahan. Hindi ito basta-bastang pagpupulong, Sergeant. Pinag-usapan nila ang plano para gipitin ang mga residente. Isang plano para linisin ang lupang ninuno na humahadlang sa kanilang proyektong iligal na pagmimina. Pinag-usapan pa nila kung paano manipulahin ang batas at takutin ang sinumang lalaban. Naramdaman ni Diana na kumukulo ang kanyang dugo. Kaya na-record ng kapatid ko ang krimen nila, tanong niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Opo, Sergeant. Ang video na iyon. Ito ay isang malaking banta sa kanila, paliwanag ni Arman, mas malinaw na ngayon ang kanyang boses dahil sa matinding takot. Ipinapakita sa video kung paano nila pinlano ang isang sistematikong krimen, kasama na ang pag-agaw sa lupang ninuno at kung paano paalisin ang mga residenteng tumatanggi. Masisira nito ang karera ni Borgia, pati na rin ang negosyo ng mga may-ari ng minahan. Maaari nitong dalhin ang lahat ng sangkot sa kulungan. At alam nilang si Nico ang nag-record nito, tanong ni Diana. Hindi ko alam kung paano nila nalaman ng eksakto, sagot ni Arman. Marahil may impormante sa loob ng rally na nag-leak o sinubaybayan nila ang galaw ni Nico pagkatapos ng protesta. Ang malinaw, nagpanik si Borgia. Sinabi niyang kailangang sirain ang video, kailangang patahimikin ang may-ari nito. Inamin ni Arman na inutusan silang dukutin si Nico at pilitin siyang isuko ang video. Inutusan kaming ikulong siya hanggang sa magsalita siya kung nasaan ang video.
At kung tumanggi siya, kailangan siyang patahimikin habang buhay. Pagkatapos, kailangan naming magpakalat ng tsismis, siraan siya bilang isang provokador at adik sa droga para ibaon ang ebidensya at sirain ang kanyang reputasyon upang walang maniwala sa anumang sasabihin niya kahit na makatakas pa siya. Naintindihan na ngayon ni Diana ang buong masamang senaryo. Hindi lamang ito tungkol sa iligal na pagmimina, kundi pati na rin sa kapangyarihan, korupsyon at sistematikong pagsisikap na patahimikin ang katotohanan. Naging isang hindi sinasadyang pangunahing saksi si Nico. Kaya dinukot at siniraan ang kapatid ko para lang pagtakpan ang krimen ninyo, sabi ni Diana, nag-aalab ang kanyang mga mata. Tumango lamang si Arman na pangiwi. Ang pag-amin na ito, bagamat nakakakilabot, ay nagbigay kay Diana ng lahat ng piraso ng puzzle na kailangan niya. Gamit ang video recording ng pagpapahirap kay Nico at ang pag-amin ni Staff Sergeant Arman na nagbunyag sa pagkakasangkot ni Major Borja at ang motibo sa likod ng pagdukot. Tinawagan ni Diana ang isang mamamahayag sa pamamagitan ng isang lihim na koneksyon na nakuha niya mula kay Captain Castillo. Ipinaliwanag niya ang pangkalahatang balangkas ng kaso, kung gaano kadelikado ang sitwasyon ni Nico at kung gaano kahalaga ang video na hawak niya. Ang pagpupulong ng dalawa ay naganap sa isang tagong lugar. Ibinigay ni Diana ang flash drive na naglalaman ng TV recording ng pagpapahirap kay Nico at ang recording ng madilim na pagpupulong ni Major Borja. Pinanood ng mamamahayag ang mga video. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkabigla hanggang sa galit nang makita kung gaano kalupit ang pagtrato kay Nico. Nangako ang mamamahayag na agad na ilalathala ang balitang ito, gamit ang lahat ng kanyang koneksyon upang matiyak na maipapakalat ang katotohanan. Gayunpaman, ang ginhawa ay panandalian lamang. Ilang araw ang lumipas, isang nakakagulat na balita ang dumating kay Diana. Ang mamamahayag ay inaresto sa salang pagpapakalat ng peking balita at pag-leak ng mga lihim na dokumento ng Estado. Ibinabalita ng telebisyon at iba pang media ang pag-aresto ng may malaking ingay. Inilalarawan ang mamamahayag bilang isang taksil sa bayan na nagpapakalat ng maling impormasyon na nagbabanta sa katatagan ng bansa. Nasaktan si Diana. Hindi siya makapaniwala. Paano ito nangyari? Paano nila nalaman ng ganoon kabilis? Agad niyang sinubukang tawagan ang mamamahayag, ngunit walang sagot. Sinubukan niyang tawagan si Captain Castillo. Captain, inaresto ang mamamahayag. Inakusahan siyang nagpapakalat ng peking balita, ulat ni Diana na may panik sa boses. Malungkot ang tono ni Mon. Narinig ko na, Diana. Napakabilis ng pangyayari. Mas malakas ang network nila kaysa sa inaakala natin. Mayroon silang mga mata at tainga kahit saan, kahit sa loob ng media. Pero malinaw ang ebidensya, Captain. Totoo ang video, sigaw ni Diana. Wala silang pakialam, Diana. Kaya nilang baligtarin ang mga katotohanan, patahimikin ang sinumang maglakas loob na lumaban. Ipinapakita nito na si Major Borja ay hindi nag-iisa at ang kanyang network ay umaabot ng malayo pataas at sa iba't ibang sektor, paliwanag ni Mon. Napagtanto ni Diana na ang network na ito ay mas malakas at mas mapanganib kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang determinasyon na iligtas si Nico ay nahaluan ngayon ng nag-aalab na galit sa korap na sistema. Napagtanto niyang hindi na niya maaaring asahan ang tulong mula sa labas. Kailangang mailigtas si Nico at kailangang mailantad ang katotohanan. Alam na ngayon ni Diana na iisa lamang ang paraan para mailigtas si Nico at mabunyag ang kabulukang ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang sariling lakas na sinubok sa pagsasanay militar. Agad niyang tinawagan ang dalawa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan sa hukbo. Sila ang mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan at napatunayang tapat sa iba't ibang mapanganib na misyon. Sila ay si Captain Mon Castillo, na nagbibigay ng suportang intelligence, at si Master Sergeant Benji Aguilar, ang eksperto sa Dumating ang itinakdang gabi. Ang tatlo ay nakasuot ng espesyal na kagamitan, nakikipagsanib sa kadiliman. Sa tahimik na mga hakbang na sinanay, nagtagumpay silang makapasok sa lokasyon kung saan ikinulong si Nico. Gumalaw sila na parang mga anino, pinaparalisa ang bawat bantay na kanilang nakasalubong gamit ang non-lethal techniques, tinitiyak na hindi sila magdudulot ng alarma. Diana,
may na-detect akong 3 bantay sa Western Sector, 2 sa Eastern Sector, bulong ni Benji sa kanyang earpiece. Hatiin natin ang gawain. Kami ni Mon ang bahala sa kanluran. Ikaw ang bahala sa silangan, Diana, utos ni Diana. Sa katahimikan ng gabi, nagtagumpay silang kontrolin ang sitwasyon. Matapos matiyak na lahat ng bantay ay naparalisa at ligtas na ang paligid, agad na hinanap ni Diana ang silid kung saan ikinulong si Nico. Nang matagpuan niya ang kanyang kapatid, nadurog ang puso ni Diana nang makita ang kalagayan ni Nico na halos wala ng buhay. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at pasa. Nico, bulong ni Diana, lumuhod sa tabi ng kanyang kapatid. Namuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit kailangan niyang manatiling matatag. Maingat na binuhat ni Diana at ng kanyang team si Nico at lihim siyang dinala sa pinakamalapit na ospital ng militar na may peking pagkakakilanlan upang matiyak ang kanyang kaligtasan mula sa pagsubaybay ng network ni Borgia. Mahigpit na hinawakan ni Diana ang kamay ng kanyang kapatid sa buong biyahe. Ligtas ka na ngayon at malalaman ang katotohanan. Naging matagumpay ang misyon ng pagliligtas, ngunit ang pakikipaglaban ni Diana para sa katarungan ay malayo pa sa pagtatapos. Pagdating sa ospital ng militar, agad na inasikaso ng medical team na inihanda ni Captain Castillo si Nico. Mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse, dinala si Nico sa emergency room. Naghintay si Diana at ang kanyang mga kasama sa labas, puno ng pag-aalala ang kanilang mga puso. Tinapik ni Captain Castillo ang balikat ni Diana. Magiging maayos din siya, Diana. Ito ang pinakamagaling na ospital ng militar. Nasa mabuting mga kamay siya. Idinagdag ni Benji, inayos na namin ang lahat ng kanyang mga dokumento, Sergeant. Ang kanyang pagkakakilanlan ay pinalabas na isang pasyenteng militar na nasugatan sa tungkulin. Kaya walang maghihinala. Lumipas ang mga oras na balisa si Diana, pabalik-balik sa pasilyo. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang pamilya, ngunit napilitang pigilan ang sarili upang hindi magdulot ng hinala. Nagkagulo ang isip ni Diana. Nailigtas na niya ang kanyang kapatid, ngunit ang banta mula sa network ni Borgia ay nananatili. Paano kung matunto nila si Nico dito? Paano kung susubukan nilang pumasok? Determinado si Diana na hindi hahayaang mangyari iyon. Babantayan ko siya, pangako niya sa sarili. Sa wakas, isang doktor ang lumabas mula sa emergency room. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagod, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Kailangan niya ng ganap na pahinga at masinsinang pangangalaga. Maaaring matagalan ang kanyang paggaling, parehong pisikal at mental. Pero ang pinakamahalaga, nalampasan na niya ang kritikal na yugto. Pinayagan si Diana na makita si Nico sandali. Ang kanyang kapatid ay nakahiga, mahina, sa kama. Ang kanyang dating masiglang mukha ay maputla na ngayon at puno ng mga benda. Nico, ligtas ka na, bulong ni Diana, hinawakan ang malamig na kamay ng kanyang kapatid. Ligtas ka na ngayon at isinusumpa ko, lahat ng gumawa nito sa iyo ay magbabayad. Bagamat hindi pa ganap nagising si Nico, ang kanyang paglampas sa kritikal na yugto ay isang malaking tagumpay para kay Diana. Ito ang unang hakbang sa kanyang pakikipaglaban para sa katarungan. Dahil ligtas na si Nico sa ilalim ng proteksyon ng militar, maaari nang ilipat ni Diana ang kanyang pokus sa susunod na hakbang. Tiyaking mabubunyag sa buong bansa ang katotohanan tungkol sa mga krimen ni Major Borgia at ng kanyang network, at na lahat sila ay tatanggap ng karampatang parusa. Ang pakikipaglaban ni Diana upang ibunyag ang kabulukan ng sistema ay nasa isang bagong yugto na ngayon na si Nico ang nagsisilbing paalala sa lahat ng kanyang ipinaglalaban. Kailangan ni Diana ng isang paraan na mas mabilis, mas malawak at higit sa lahat, hindi makokontrol. Agad na tinawagan ni Diana si Master Sergeant Benji Aguilar. Benji, kailangan ko ulit ng tulong mo. Gusto kong ikalat mo ang video na nakuha ko mula sa bodega, utos ni Diana, puno ng pagkaapurahan ang kanyang boses. Ang recording ng pagpapahirap kay Nico at pati na rin ang recording ng madilim na pagpupulong ni Borgia. Pero sa pagkakataong ito, hindi sa mainstream media. Naintindihan ni Benji ang ibig sabihin ni Diana. Sa social media, Sergeant. Gamit ang mga anonymous account. Tumango si Diana. Eksakto. Gamit ang kanyang pambihirang galing, agad na ginawa ni Benji ang gawain.
Gumawa siya ng ilang anonymous account sa iba't ibang platform ng social media, maingat na itinago ang kanyang digital footprint. Sa loob lamang ng ilang oras, ang unang video na nagpapakita ng brutal na pagpapahirap kay Nico ay nagsimulang kumalat. Sa simula, iilang maliliit na account lamang ang nagbahagi nito, ngunit pagkatapos ay ang kapangyarihan ng internet ang naghari. Ang mga maikling clip na nagpapakita ng kalupitan ng mga preman at ang mukha ni Staff Sergeant Arman Cruz ay nagsimulang makakuha ng pansin. Ang publiko, na dati naniwala sa naratibo tungkol sa provokador ng rally, ay hinarap ngayon sa isang nakakakilabot na katotohanan. Imposible ito, komento ng isang netizen. Sumabog ang galit ng publiko. Ang mga screen ng cellphone at computer ay napuno ng mga pagkondena. Ang hashtag na Justice for Nico ay bumaha sa social media, naging numero 1 trending topic. Mula sa mga kapihan hanggang sa mga opisina, pinag-usapan ng mga tao ang video. Isang alon ng galit at panawagan para sa katarungan ang umabot sa buong bansa, na nagtulak sa mga otoridad na tumugon. Pinanood ni Diana ang lahat ng ito mula sa likod ng mga eksena. Ang kanyang puso ay puno ng pinaghalong kasiyahan at pag-asa. Hindi pa tapos ang laban, ngunit alam na niyang hindi na siya nag-iisa. Nagising na ang publiko, at iyon ay isang kapangyarihan na higit na mas malaki kaysa sa anumang korap na network. Ang balita tungkol sa pagpapahirap kay Nico at ang pagkakasangkot ng isang tiwaling pulis ay umabot pa sa pandinig ng Provincial Director. Naramdaman niya ang galit ng publiko bilang isang seryosong banta sa kredibilidad at tiwala ng mamamayan sa kanyang institusyon. Sa isang pagsisikap na palamigin ang galit ng publiko at ibalik ang tiwala, agad na bumuo ang Provincial Director ng isang espesyal na investigation team. Ang team na ito, na binubuo ng pinakamagagaling at pinagkakatiwalaang mga opisyal, ay binigyan ng buong mandato na imbestigahan ang kasong ito ng walang kinikilingan. Gusto kong imbestigahan ang kasong ito hanggang sa dulo. Sinumang sangkot ay dapat managot. Walang proteksyon, walang kompromiso, utos ng Provincial Director sa kanyang team. Kasabay nito, si Technical Sergeant Diana Reyes, na patuloy na sinusubaybayan ang mga pangyayari, ay napagtantong ito ang kanyang gintong pagkakataon. Dahil sa pagkakaroon ng isang espesyal na investigation team, mayroon na siyang opisyal na daan upang isumite ang mga ebidensyang hawak niya nang hindi kinakaharap ang panganib na patahimikin tulad ng naunang mamamahayag. Tinawagan ni Diana si Captain Castillo. Captain, bumuo na ng Special Investigation Team ang Provincial Director. Ito na ang pagkakataon natin, sabi ni Diana. Tumango si Mon. Alam ko na. Naghahanap sila ng konkretong ebidensya. Oras na para lumabas ka. Sa proteksyon at koordinasyon mula kay Mon, lihim na isinumite ni Diana ang kumpletong ebidensya na kanyang nakalap, ang recording ng pagpapahirap kay Nico, ang recording ng madilim na pagpupulong ni Major Borja, at lahat ng impormasyong nakuha niya mula sa interogasyon kay Arman. Iniharap niya ang lahat ng data ng maayos at malinaw sa Special Investigation Team ng Provincial Director. Nagulat at nagalit ang mga miyembro ng investigation team nang makita ang mga ebidensya. Matapos suriin ng mabuti ang lahat ng ebidensya, agad na nagulat ang investigation team sa Provincial Director. Nang makita ang mga ebidensyang iniharap, hindi na nag-alinlangan pa ang Provincial Director. Agad na mag-issue ng warrant of arrest, utos niya na may dumadagundong na boses. Sa maikling panahon, kumilos ang special team. Si Police Major Dante Borja, na marahil ay pakiramdam pa ring ligtas sa kanyang network, ay biglang inaresto sa kanyang sariling opisina. Si Major Borja ay agad na dinala sa isang internal na paglilitis ng kapulisan, isang mahalagang hakbang upang ipakita ang pananagutan at transparency, at upang palamigin ang tensyon na umabot na sa rurok sa lipunan. Ang pag-aresto kay Major Borja ay isang malaking tagumpay, ngunit ito ay simula pa lamang. Naghihintay ang buong bansa sa susunod na mangyayari. Ang internal na paglilitis ng kapulisan kay Police Major Dante Borja ay agad na isinagawa, ipinalabas ng limitado, ngunit nakakuha pa rin ng atensyon mula sa publikong uhaw sa katotohanan at katarungan. Sa silid hukuman na puno ng tensyon, sinimula ng taga-usig ang paglalahad ng mga matitibay na ebidensya,
ang recording ng pagpapahirap kay Nico, ang recording ng lihim na pagpupulong ni Borja kasama ang mga negosyante ng minahan at mga opisyal, at ang testimonya ni Staff Sergeant Arman Cruz na nahuli ni Diana. Sa gitna ng hindi matututulang mga ebidensya, at sa isang sandali na ikinagulat ng lahat na nanonood ng paglilitis, biglang gumawa ng isang nakakagulat na pag-amin si Borja. Natahimik ang buong silid hukuman. Sige, sigaw ni Borja, basag ang kanyang boses, sumusuko sa matinding presyon. Inaamin ko lahat. Pigil ang hininga ng lahat ng naroroon. Tinitigan siya ng taga-usig. Ano ang inaamin mo, Ginoong Borja? Tanong niya. Sinabi ni Borja ang mga salitang nagpatigil sa lahat. Si Nico. Si Nico ay sarili kong anak. Biglang nag-ingay ang silid hukuman. Kumalat ang mga bulungan ng hindi paniniwala. Si Diana, na nanonood mula sa isang lihim na lokasyon, ay naramdaman na tila huminto ang mundo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang martilyo. Si Nico, anak ni Borja. Impossible. Ipinagpatuloy ni Borja ang kanyang pag-amin na may namumuong luha sa mga mata. Ang kanyang tono ngayon ay puno ng huling pagsisisi. Siya ay bunga ng aking lihim na relasyon sa isang babae. Isang babaeng aktivista na dati kong ikinulong dahil sa isang kasong gawa-gawa ko lang. Yumuko siya, hinayaang mabunyag ang madilim na lihim ng kanyang nakaraan sa harap ng publiko. Noon, isa akong batang opisyal na ambisyoso. Ginawa ko ang lahat para umangat sa ranggo. Siniraan ko siya para mabilis na matapos ang kaso at makakuha ako ng papuri. Mas lalong ipinaliwanag ng kwento ni Borja kung paano niya hindi kailanman kinilala si Nico bilang kanyang anak kahit na matapos mamatay ang babae sa kulungan. Lumaki si Nico nang hindi alam kung sino ang kanyang tunay na ama. Natakot ako. Sobrang takot ako, pag-amin ni Borja. Natakot akong mabunyag ang pagkatao ni Nico. Siya ay isang kahihiyan sa aking karera, sa aking reputasyon. Nang malaman kong hawak niya ang video na iyon, ang video na maaaring sumira sa lahat. Hindi lamang ang koneksyon ko sa iligal na pagmimina, kundi pati na rin ang madilim kong nakaraan. Nagpanik ako. Kailangan ko siyang patahimikin hindi lang dahil may ebidensya siya sa kasalukuyan kong krimen, kundi dahil natakot akong ibunyag niya ang pinakamalaking lihim sa aking buhay. Natakot akong mabunyag ang pagkatao ni Nico at tuluyang masira ang aking reputasyon. Ang pag-amin na nagsimula sa isang akusasyon sa sarili ay nagtapos sa isang hindi inaasahang personal na trahedya. Matapos ang paunang pagkabigla, muling kinontrol ng taga-usig ang sitwasyon. Kaya, dinukot at pinahirapan mo ang sarili mong anak, tanong ng taga-usig, matalas ang kanyang boses. Si Borja, na ngayon ay mukhang lubos na nasaktan at nahihiya, ay yumuko. Mahina niyang sagot, halos hindi marinig. Pagkatapos ay nagsimula siyang ipaliwanag ang kanyang motibo ng mas detalyado, isang madilim na kwento ng ambisyon, takot at pagsisisi. Hindi ko kailanman kinilala si Nico bilang aking anak, simula ni Borja. Ang relasyon ko sa kanyang ina ay isang mansa sa aking karera. Nang malaman kong si Nico ay isang aktivista tulad ng kanyang ina at hawak niya ang ebidensya ng aking kasalukuyang krimen, nagpanik ako. Nakita ko siya bilang isang dobleng banta. Huminga siya ng malalim, namumula ang kanyang mga mata. Sinundan siya ng taga-usig. Kaya mas pinili mong pahirapan at siraan ang sarili mong anak para lang mapanatili ang iyong imahe at kapangyarihan. Natahimik lamang si Borja, tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Nagsisisi ako, bulong niya. Ang kanyang pag-amin ay nagmulat sa lahat. Ang tunay na motibo sa likod ng malupit na krimen na ito ay hindi lamang simpleng kasakiman. Mayroong isang madilim na personal na layer. Isang malalim na takot sa pagbubunyag ng kahihiyan ng pamilya na nag-udyok sa isang ama na kumilos ng marahas laban sa sarili niyang anak. Nalutas na ang buong palaisipan. Ang paninirang puri kay Nico at ang pagsisikap na patahimikin ang lahat na sumusubok na ilantad ang katotohanan, lahat ay nauwi sa iisang punto, si Major Borja. Hindi lamang niya sinubukang pagtakpan ang kasalukuyang krimen, kundi desperado ring sinubukang ibaon ang isang nakaraan na sisira sa kanyang imahe sa mata ng publiko. Sa huli, ipinataw ng lupon ng mga hukom ang mabigat na parusa kay Major Dante Borja para sa serye ng mga krimen ng kidnapping, torture,
conspiracy, at pag-abuso sa kapangyarihan. Ang makatarungan at matatag na desisyon ng korte ay tinanggap ng may ginhawa ng malawak na lipunan. Ibinabalita ng media ang hatol ng malawakan na nagpapatunay na ang katarungan, bagamat na antala, ay sa wakas ay nakamit. Muling nagkaroon ng pag-asa ang publiko sa institusyon ng pagpapatupad ng batas matapos ang matinding pagkadismaya. Nakita nilang may seryosong pagsisikap na linisin ang sarili mula sa mga tiwaling opisyal na sumisira sa mabuting pangalan ng kapulisan. Ang naratibo na dating pinaghaharian ng kawalan ng tiwala ay naging paniniwala na ang institusyon ng pulisya ay isang tunay na tagapagtanggol ng mamamayan. Sa gitna ng pagbabalik ng tiwala, napunta ang atensyon kay Technical Sergeant Diana Reyes, ang tunay na bayani na naglakas loob na tumayo laban sa paniniil. Isinugal niya ang kanyang karera, maging ang kanyang buhay, para sa katotohanan at katarungan para sa kanyang kapatid. Dahil sa kanyang katapangan, katatagan, at katapatan sa kanyang sinumpaang tungkulin, tinawag siya ng kanyang commanding general para sa isang espesyal na seremonya sa kampo militar. Technical Sergeant Diana Reyes, sabi ng general na may matatag at mayabang na boses sa harap ng lahat ng mga opisyal. Nagpakita ka ng pambihirang katapangan sa pinakamahihirap na sitwasyon. Hindi ka natakot na harapin ang isang malaking puwersa na nagtatago sa likod ng uniforme. Hindi mo lamang iniligtas ang iyong kapatid, kundi inilantad mo rin ang isang network ng krimen na sumisira sa tiwala ng publiko. Lumapit ang general at ikinabit ang isang medalya ng karangalan sa dibdib ni Diana. Sa ngalan ng bansa at ng estado, sa ngalan ng lahat ng sundalo, iginagawad namin sa iyo ang pinakamataas na parangal ng militar. Tumayo ng tuwid si Diana, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit puno ng pagmamalaki. Ginampanan ko lang po ang aking tungkulin, General, sagot niya ng may pagpapakumbaba. Protektahan ang mahihina at itaguyod ang katotohanan. Ito ang sinumpaang tungkulin ng isang sundalo. Tumango ang general na sisiyahan. Iyan ang dahilan kung bakit ka pambihira, Diana. Ipinaglaban mo ang sinumpaang tungkulin ng isang sundalo, hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin sa larangan ng katarungan. Ikaw ay isang halimbawa para sa aming lahat. Ang balita tungkol sa parangal kay Diana ay mabilis na kumalat, nagdagdag ng simpatsya at paghanga ng publiko sa kanya. Naging simbolo siya ng katapangan at integridad sa gitna ng korap na kapangyarihan. Alam ni Diana na hindi pa tapos ang kanyang laban dahil ang epekto ng ganitong uri ng krimen ay mangangailangan ng oras para ganap na maghilom. Ngunit binuksan niya ang daan para sa katotohanan, pinatunayan na kahit isang sundalo ay maaaring yugyugin ang pundasyon ng kawalang katarungan kung mayroon siyang katapangan at determinasyon. Ang tiwala na dating gumuho ay dahan-dahang muling itinatayo, kasabay ng pag-unawa na ang mga masasamang elemento ay naalis na at ang katarungan ay sa wakas ay naipatupad. Nagsimulang maniwala muli ang mga tao na ang kapulisan ay isang tunay na tagapagtanggol ng mamamayan, hindi na isang kasangkapan ng kapangyarihan. Ang kasukdulan ay nang ang FICA Provincial Director, bilang isang anyo ng pananagutan ng institusyon, ay nagpasya na magsagawa ng isang kilos na hindi pa nangyayari dati. Nagsagawa siya ng isang malaking press conference sa headquarters ng pulisya na ipinalabas ng live sa buong bansa. Tumayo ang Provincial Director sa harap ng dagat ng mga mamamahayag at kamera. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaseryosohan at pagsisisi. Sa kanyang tabi, may pagmamalaki ngunit nananatiling mapagkumbaba, nakatayo si Technical Sergeant Diana Reyes at si Nico, ang kanyang kapatid na ngayon ay ganap ng nakabawi bagamat nagdadala pa rin ng mga peklat sa damdamin. Sinimula ng Provincial Director ang kanyang talumpati, malakas at may otoridad ang kanyang boses. Ngayong araw, na may pinakamalalim na pagpapakumbaba, nakatayo ako sa inyong lahat upang magpahayag ng isang paumanhin. Sa ngalan ng aming institusyon, humihingi kami ng paumanhin sa pag-abuso sa kapangyarihan at sa mga krimen na ginawa ng isang tiwaling opisyal sa aming hanay. Pagkatapos ay lumingon siya kina Diana at Nico. Sa partikular, nais din naming magpahayag ng direktang paumanhin kay Technical Sergeant Diana Reyes at kay Ginoong Nico Reyes para sa pagdurusa at kawalang katarungan na inyong naranasan. Dahil dito, simula ngayon, kami ay lubos na nakatuon sa pagsasagawa ng isang komprehensibong panloob na reforma. Pagkatapos ng press conference, pinangunahan ng Provincial Director ang isang malaking formation sa headquarters ng pulisya,
Dinaluhan ng libu-libong miyembro ng pulisya mula sa iba't ibang ranggo. Sa kanyang talumpati sa formation, hindi lamang siya nagsalita sa taong bayan, kundi pati na rin sa kanyang sariling hanay. Mga kapatid kong pulis, umalingaw ang kanyang boses sa buong lapangan. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng mansa sa ating ipinagmamalaking uniforme. Ngunit ito rin ay isang pagkakataon para sa atin na bumalik sa ating tunay na halaga. Ipinanganak tayo para magprotekta, hindi para manupil. Narito tayo para maglingkod, hindi para maging kasangkapan ng kapangyarihan. Ipinagpatuloy niya ng may sigasig. Simula ngayon, nananawagan ako sa lahat ng hanay ng pulisya na bumalik sa ating tunay na halaga, maging tagapagtanggol ng bayan, hindi kasangkapan ng kapangyarihan. Linisin natin ang ating sarili. Ibalik natin ang tiwala ng mamamayan. Patunayan natin na ang kapulisan ay isang kuta ng katarungan, tagapagtanggol ng bawat mamamayan ng walang kinikilingan. Ang talumpati ay sinalubong ng malakas na palakpakan mula sa mga miyembro ng pulisya na tila naantig at na-motivate. Tapos na ang mahaba at likulikong paglalakbay.